na isa na isang na parang gusto niya makipag-usap at parang kailangan daw may bayad. Sambala na kahit hindi ko tignan, tatamaan yan eh. Kung hindi ka magbibigyan ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa itang Senador Lito Lapid nataranta na sa takot dahil sa mga isiniwalat na mga revelasyon ni Dr. Toto Causin. Dito kasi sa kanyang vlog, sinasabi niya kung ano mga anomalya at saan galing yung yaman ni Lito Lapid. At nang dahil nga dito, nagpa-interview nga itong si Lito Lapid sa isang radio station at dito ay sinabi niya na parang pinipirahan daw siya nitong si Attorney Toto Causin at nung hindi daw siya napagbigyan ng pera ay parang nasisiraan siya sa social media. At dito ay binantaan niya pa itong si Attorney Toto Causin na sinabi niya na isang bala lang daw itong si Toto Causin. At dahil nga dito sa sinabi nga ni Lito Lapid, maliwanag na ito ay pagbabanta sa buhay nga ni Attorney Toto Causin. Kaya naman nag-file na nga ng kaso itong si Toto Causin laban dito kay Lito Lapid. Kaya narito guys, panoorin natin. Hindi na siya nagkasya na sasabihin niya na ako ay nangutong sa kanya. Kaya ako siya tinitira. Hindi pa siya nagkasya dyan. Anong gusto niyo palabasin? Gusto niyo palabasin? Kotongero ako. Para mawalan ng tiwala ang mga tao sa aking sinasabi. Ang taktika niya, sisiraan niya ako na wala namang ebidensya. So ang gusto niya mangyari, gusto niya marinig ng mga tao. Pero ayon naman sa kanya mga utusan na ako ay naghingi daw ng pera sa kanya at dahil hindi siya nagbigay ng pera sa akin, kaya ako tumira sa kanya. So, yan ang sagutin natin sa ngayon. So, ngayon, bago ko sabihin at ako po, mapakilala, ako po si Dr. Toto Causin at ginawaran ako ng pagka-doktor ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isa sa pinakarespetadong eskwelahan sa buong Pilipinas at ako ay gumraduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering mula sa Mindanao State University sa Marawi City noong 1988 as a consistent full scholar. At ang average ng grado ko ay cum laude at hindi lang ako nabigyan ng award na cum laude kasi nga meron akong isang incomplete na subject noon. Pero isa lang ang ibig sabihin niyan, ang aking kredibilidad na nakataya rito ay kahit ganito lamang ako ay hindi po ako nanghingi ng pera at never once ako nung ako'y buhay ko bilang jarista, never once ako nanghingi ng pera sa mga kahit sinong politiko. So ngayon ito si Mr. Lito Lapid, nagkikwento na ako raw ay nanghingi ng pera sa kanya kaya ako daw siya tinidira. Well, Mr. Lito Lapid, paano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa iyo? Nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Minsan isang tao ka na kay bata mo, wala man lang nagsabi sa iyo na ako'y nanghingi ng pera. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Ha? Mr. Lito Lapid, ano bang mga argumento mo? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Purak pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Purak, Pampanga. Yan lang sa Algeria City, may mansion ka rin dyan. Dyan sa Amerika, may 2 kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ng misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika at nasintensyahan siya. O ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Purak, Pampanga ay di ba tinulungan mo yung nangagaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungunahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Pert Realty Corporation
at siya rin ay presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. At ang Royal Grand Palazzo ay binubuo ng mahigit 106.4 hectares kasi mga katabing lupa ay inagaw pa nila. At ang sistema ng pang-agaw ng lupa nitong Roberto Liwag Cruz ay pinapabas niya na nabili niya sa magsasaka ang lupa. Kagaya ng isang kaso na hinawakan ko, na nakita ko ang ebidensya. Ang mga tao ay nagtataka sila, binigyan pala sila ang kanila palang application na magkakaroon ng lupa sa Department of Agrarian Reform ay inaprobahan. Pagkatapos inaprobahan, hindi man lamang nakita nila yung kanilang titulo at binigyan pala sila ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, nung malaman nila na may titulo sila, nakita nilang titulo nila na kansilado na. Paano ka mangyari? Hindi pa nga natanggap ng may-ari, nakansila na. Ibig sabihin, ang titulo ay hindi maging titulo kung hindi mo makukuha mula sa Department of Agrarian Reform. Ang ibig sabihin naman yan, kung nakansila na, nakuha na. Pero sino kumuha na hindi naman lang naman natanggap ng mga magsasaka? Sino nga? Pakisagot mo nga, Mr. Lito Lapid. Kasi alam ko, BFF mo yung si Roberto Liwag Cruz. O, paano nangyari? Tapos, nung nakita ang deed of absolute sale, piniki ang pirma ng mga farmers. Napunta lahat kay Roberto Liwag Cruz. Yan si Roberto Liwag Cruz, di ba pinoprotektahan mo yan, Mr. Lito Lapid? At si Mr. Roberto Liwag Cruz ang lumalabas at nagtatayo na bilang may-ari ng Royal Grand Palazzo na subdivision. At sa loob ng Royal Grand Palazzo ay nandoon yung pogo na 10 hectares. Sa madalit sabi, inagaw niyo mula sa magsasaka, dyan ng mga Kapampangan ang mga lupa at ang 10 hektarya ng mga lupa na ito na 50 hectares na lang naibigay na natitira sa mga magsasaka ay pinatayuan pa ng pogo. Ang lupang iyan ay naagaw ng mga Percruz nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. At ang ginawa mo, hindi ko alam, ikaw nga, sabihin mo kung totoo ito hindi, Mr. Lito Lapid, na sa panahon mo, nagkaroon ng lupa itong Roberto Cruz. At sa panahon mo, na nangyari, itong nag-apply ang Roberto Cruz na gagawing subdivision, gagawing commercial, gagawing ecotourism lots ang mga lupa dyan. Sa panahon mo na ikaw, gobernador, hanggang 2004, ikaw ay kumita ka ng 1 billion sa quarry at namimili ka pa ng bahay. At isa sa binilhan mo ng bahay ay yung si Mr. Roberto M. Solon na siyang akusado sa plunder case na kasama ni congressman o dating congressman Proceso Haraza Alcala ng Quezon Province. At binili mo yung ninakaw na bahay, binili mo mula kay Mr. Roberto M. Solon. At nalaman ko lamang ito dahil nagreklamo sa akin yung isang babae na siyang tumatayo sana na ahente. Pagkatapos na nakilala na ni Lito Lapid at Mrs. Marisa Tadeo Lapid, ang may-ari ko no na pagbibilan, wanted pa sa araw na yun, wanted yung tao na pagbibilan nyo, ay initsipera na yung ahente. Kaya hindi na binigyan ng komisyon. Ganon kasama ang mga Lapid. So ngayon, kung ganon kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Lapid, na ako ay nanghihingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang taong sira? Sige nga. Ikaw naman ang sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga nang si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Asan to? Ibig sabihin,
Sa isang buwan, halos labas lang na 1,000,000 kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1,000,000 na kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kada truck na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang Lahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay niyan. Ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang nilubog ng Lahar. At naibalik pa yung pera sa kanila? Wala. Ni 5, walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na tayo dahil sa Lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw, pinagkikitaan mo mahigit 1 billion ang binulsa mo dyan sa Lahar Quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O, paano mo ipapaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga bansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka nga pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang sa takilya pairangkon mo. Mga talo, bulok. O, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga guyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at sa Tarlac sa mga kabalin area. Pero sa ibang lugar, naloko mo hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira? Ibig sabihin, ang ginagawa mo, nagpapatayo ka ng proyekto, binulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad na mga materialis. Kaya iyan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, dito lang ako magtututok muna, sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ay ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? Sinasabi mo sa kabila namang panig, sinasabi mo na hindi mo ako kilala, na hindi mo ako nakita. So paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige, paliwanag mo nga yan. Ang problema sa iyo ay pinagpipilitan mo sarili mo na maging senador, wala ka namang alam. Patunayan mo nga, ano ba, aber, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na magpapahalal ka ulit, wala ka namang pinakita na nagawa na maganda. Ano ba pa ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado, maliban sa pagtatahimik, maliban sa pagiging chairman ng Silencio, Committee de Silencio? Ikaw nga yung chairman ng Amusement and Games and Amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga pugo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa pugo? Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid. At sabihin mo, sinasabi mo, kasuhan mo ko libel. Alright, kakasuhan din kita ng cyber libel dahil kinikwento mo doon sa isang palabas nitong isang vlogger din na kinukutungan, sabi mo kinukutungan kita ng pera. Kaya kakasuhan kita ng libel dyan, patungkol dyan. Pagkatapos, tinakot mo pa ako, sinabi mo, hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging 2 bala. 1 bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Sinasabi mo yan, maaring joke lang sa'yo yan, pero ang dating sa akin yan ay you are threatening to kill me. At because of that, sasampahan kita ng cybercrime of grave threats. Sige, abangan mo yan. At magkita tayo sa Office of the City Prosecutor. Mr. Lito Lapid, mag-isip ka na. Sabi mo, naniniwala ka, sabi mo kakampi mo kasi si Alice Go. Pero nakikita natin si Alice Go, nasasabi niya, sorry, hindi ko po alam, laki ko sa farm. Ay, putya nga na. Tapos si Lito Lapid, nagpakita kay Bernadette Sembrano ng kanyang farm. Laki din pala siya sa farm. Pero ang lawak ng farm niya,
Sabi ng kaibigan ko si Atty. Danilo Pilayo, ako garden nga lang sa akin eh. Bakit? Atty. Pilayo, ilan bang, gaano bang garden? Asan garden mo? Yan oh. Ano yan? 10 hectares? Grabe naman garden na yan, 10 hectares. So, yan lang masasabi ko sa ngayon at Mr. Lito Lapid ay itulungan mo naman ang bansa. Huwag ka na tumakbo para hindi na magkaroon pa ng kargo na magbabayad ang bansa ng sweldo sa tao na wala namang ginagawa kagaya mo. At saka, ulitin ko lang, yung pag-artista mo sa Batang Quiapo, pinuno ka, tapos pinalabas mo na mister ka ni Lorna Tolentino, buti hindi babangon sa kanyang libingan si Rudy Fernandez. Pinapalabas mo na ikaw ano ibig sabihin yan? Double compensation, kumikita ka na bilang senador, may sweldo ka na, imbes na magtrabaho ka, nagpipelikula ka. So, anong mangyari? Double compensation law ang nilabag mo. Pangalawa, dahil sa conflict sa trabaho sa Senado, ang ginagawa mo, nasi-shooting ka pa, ang oras ng Senado para sa iyo na sinisweldohan ka namin, ay ginamit mo sa pag-shooting-shooting. Kaya ang tawag yan, conflict of interest, dapat kasuhan ka rin sa paglabag sa ethics. Mag-prepare ako ng ethics complaint laban sa iyo. Mag-prepare din ako ng criminal complaint, isasampa ko sa Office of the Ombudsman laban sa iyo kasi ang ginagawa mo ay grave misconduct yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at pag-isipan Mr. Lito Lapid. Okay, so magandang umaga po, Mr. Lapid. Tapos idinadamay mo pa si Bong Revilla. Sabi mo, bakit ako lang tutukan ng vlogger na yan? Meron namang ibang senador rito na may pogo rin. Ang sinasabi niya, si Bong Revilla. Di susunod na si Bong Revilla. Kasunod yan, una mo na ikaw, tapusin mo na kita. Mr. Lito Lapid? Magandang umaga, Mr. Lito! Pogo, Lapid!